magkabilang panig, as expected, meron silang mga communications team, no? Or approaches or strategies. Pero nung panahon ng corona impeachment trial, miski may social media na, hindi yata ganun katindi yung impact, no? So, can you talk about that? How important yung social media tsaka yung communication aspect ng defense at tsaka ng House prosecution team dito sa Sara Duterte impeachment trial? Ito sa Sara Duterte Vice President, no? Trial na inaabangan ng marami, alam mo sa tingin ko napaka-importante yan eh. Kita mo sa ngayon lahat ng tao basta meron silang social media platform, they could speak eh. And in fact, you would note that every person who probably may have a platform and a public presence, they will have talking heads. Minsan magugulat ka, di ba? Magugulat ka, sino tong talking head dito? Sino to? Tapos lalagyan nila, bibigyan nila ng credentials, tapos mayroon siyang mahabang narrative kung anong mangyayari doon. So some people, of course, would suspect sino bang gumagawa noon, bakit nila ginagawa. As I think consistently said, Christian, it is a race, and I think you could agree with me on this point, it is a race to the mind of the Filipino. Kasi pag yung nabuo mo na sa isipan ng Pilipino, kung anong potential liability, ano yung kasalanan kung meron man, or kung wala siyang kasalanan, ano yan madali na para sundan ng publiko. Kasi kung titingnan natin, yung public, katulad namin, no, na hindi naman sa gobyerno, marami tayong ginagawa. Nagtatrabaho tayo, nag-aalaga tayo ng bata, sumusundo ng bata, di ba? Lalo na yung mga kababayan natin na naghahanap buhay on a daily basis. Hindi nila masusundan to. Katulad yung recently na pinag-uusapan, yung remand na yan. Kung binantayan nila yan, 4 na oras ang gugugulin mo para pakinggan mo yung aktual. Natural ang taong nagtatrabaho, nag-aaral, hindi nila mapapakinggan yan eh. That's why they want to hear snippets or want to read na malit lang. And doon yung sa ating ko, there's a little bit of danger. Kasi nga, siyempre hindi nila alam yung context kung bakit nasabi yun. Yung tao, ang tinitingnan nila, yung bringer ng information. Yung gumagawa, yung nagsasalita ng balita. So pag nakita na, parang credible ito. Parang totoo naman. Yung track record niya, maganda naman. Siguro totoo ang sinasabi niya. That's the difficulty actually that you have now. It's a different situation, unlike before. Kasi I remember isa rin sa mga issues na pinag-usapan ng panahon ninyo. Kasi dream team ang description dun sa Corona Defense. Totoo yan, di ba? Tapos, ang naging issue doon, magfo-focus na lang ba purely sa legal yung defense team, or do you also have to consider yung political aspect? Dito sa karanasan ninyo, no, ano ba yung mas matimbang really? Political o legal? Alam mo, Christian, maganda yung tanong mo. Kasi noon kami, katulad, ako na lang in particular, bibigay ko yung experience ko. I'm coming in as a legal practitioner and as a professor. So maliwanag sa akin, application ng batas, ano yung batas at application ng batas dahil nagpa-practice ako. So tinitingnan ko yan, legal. Kasi siyempre, bago kami dito Ako in particular, bago. Nung nakita ko, sabi ko, iba tong terrain na to. Hindi ito parang sa court lamang. Kasi minsan, yung tao, sinusundan yung ano ba yung takbo ng agos. Ngayon, siyempre, yung takbo ng agos, nabubuo yun, depende sa discussion. Sa news, discussion sa TV. So, hindi siya madali. Ngayon na lamang, masasabi ko sa iyo, Christian, ngayon, na after looking back, yung sinasabi natin 2020 hindsight, ano talaga, critical talaga yung political knowledge, yung sinasabi natin, political, hindi na expertise that you are politically astute. Paghaharap ka sa ganitong sitwasyon. Hindi lamang yung legal. Di ba, lalabas yan, makita nyo, ano ba credentials sa mga abogado ni VP Sara? Ilalatag nila dyan. Tapos, sasabihin nila, ano ba yung file nila? Tapos, ganito, ano ba mga experience nila? But the truth is, at the end of the day, malaking bagay dito na didikta ng pulso ng mamamayan. Kung naniwala ang mamamayan na may kasalanan yan, chances are doon papunta yun. Pag ang ramdam ng masa, ang mamamayan is wala pagkakasala yan, parang magdadalawang isip yung mga jurors. Yun po yung pananaw ko lamang. So dalawa yung kausap niya rito, yung senator judges at saka yung publiko. Yes. Sino yung priority niya rito usually? Ako sa tingin ko ngayon, both Kasi kailangan yung preparasyon ng isang abogado ay handa para sa trial.
So mga dokumentong dapat i-file, mga testigong ihahanda, mga dokumento dapat authenticate. Kailangan kasi makapture mo sa mind nila dahil may mga assistants na lawyer sila kung paano niya ipipresenta within the realm of the legal aspect. Pero natural din ho, another aspect of this, while they are senator judges, they are also what? Politicians. Therefore, tinitingnan nila kung paano ang pulso ng tao, lalo na pag nagalit sa kanila. Lalo na pag ganito sinasabi. Biro mo, pagbukas mo lang social media, sunod-sunod na yun. Tapos alam mo, kung ikaw ngayon, hindi ka, siyempre, natural, pulso ang titingnan nila. Palagi ko, dito ako kikilya ng konti. Dito muna ako. Or the wiser, or the brighter, hindi ko sabihin the brighter ones, the more experienced one, tahimik ka lang. The more experienced one, observan mo, tahimik lang. Hindi magsasalita, hindi magkokomento, hindi mo mabasa kung saan siya pupunta. Sa pagboto na lamang, dun mo siya makikita. As I mentioned, nung nakaraan, 18 individuals, di ba? Sabi nila, ito yung 18, ang dami na ng name calling na inabot nung 18 na yon na nag-agree na i-return, di ba? Ang dami ng name calling na yan. Pero pag tatanungin mo, let's say mag-uusap tayo, ang matatandaan lang ng tao, yung mga nagsalita sa floor. Yeah. Yung nakipagpakpakan sa floor, di ba? Tapos sila ngayon, I always use this phrase, sila ngayon ang poster boy na magkabilang panig. Sila ngayon yung pinupunggo sa social media. Pero hindi nila alam na marami doon tahimik lamang. Tama. Yung iba nga, katulad na nabanggit ko sa isa kong interview, sabi, meron nga nagtanong sa akin. Nag-uusap kami. Si Senator pa ba yun? Di ba tapos na? Parang kilala ko yan, ha? Yes, mga ganun. Kasi tapos, kala ko tapos na. Tahimik lang. Tapos, siyempre, pero alam niya yung boto niya, naparinig niya yung, nagawa niya yung dapat na duty niya, pero walang galit sa kanya. Kita mo, walang galit sa kanya. Yung galit na galit, yung taong mukha, kita niyo, napansin niyo, ha? Si Senate President, dati siya nagsasalita. Napansin niyo? Kita mo sa ang galit, sa kanya napupunta eh. Yeah. Ganito. Di ba? Kung ano-ano mga ginagawang mga memes sa kanya eh. Tapos, siguro na-realize na, nagawa naman na natin yung duty natin. O magkaroon na tayo ng spokesperson. Yung spokesperson ngayon nakaharap. Which is, I think, the proper direction sa pananaw ko lang. Yung spokesperson, yung impeachment court mismo. Yes, di ba? First time yan, meron kang spokesperson ng impeachment court. Na siya yung nagpapaliwanag, siya yung nagsasalita. Nung panahon namin, wala yan eh. Oo. Wala. Naalala mo? Wala. Pero ang iniisip ko, attorney, yung paglalagay ng spokesperson, medyo may dangers din yan, no? Kasi baka overstate ng certain principles or aspects ng trial o ng proceedings na pwedeng hindi naman yun talaga yung tinitindigan ng impeachment court, hindi po ba? Yung kapag overcommit siya, ma-commit niya yung impeachment court dun sa isang bagay. Matite. Pero sa pananaw ko kasi, yung ganun may deniability sila. Alam mo, spokesperson ka eh. May deniability yan eh. Pwede pa silang magdistansya dyan. Sasabihin nila, wait, hindi ko sinabi yan. Excess yan. That is in excess of his authority. Pwede nilang dinayan yon. Pwede rin sabihin, ganito ho talaga yan. Pwede pa nila later sabihin yan, okay, tumabi ka muna. Kami na muna. Or in the meantime, pwede lang sabihin, sige, pahinga ka muna, paltan kita. May deniability yan. So they are at a safe distance at this point in time. Kasi ang mukha na nagsasalita ay yun. Sila tahimik. And then they could always say, we are politically neutral. Kita nyo, natapos na, binalik na namin. We are politically neutral. Lalo na, nagsumpa na kami. And ang asahan mo dyan, Christian, alam mo, binabantayan ko dyan actually, yung pag nag-submit na ng answer. Or magsasubmit ba sila ng sagot.